Dito sa gitna ng karagatan, walang masisilungan, walang hangar na pwedeng pasukan, at walang runway na pwedeng takasan. Kapag nabubuo ang bagyo sa gitna ng dagat, ang isang aircraft carrier ay nagiging kuta at target ng sabay. Sa flight deck nito, nakaparada ang 12-12 ng FA-18 Super Hornets, EA-18G Growlers, at E-2D Hawkeyes. Ang bawat aircraft ay nagkakahalaga ng mahigit $70 milyong. Ang iba ay umaabot pa sa $100 milyong dahil sa mga upgrade at weapon systems. Sa isang carrier pa lamang, ang mga aircraft na ito ay katumbas na ng bilyong dollar na firepower ng Amerika. Kapag nagsimula ng humagupit ang hangin sa bilis na 60 knots at ang mga alon ay mas mataas pa sa 3 palapag na gusali, hindi basta-basta makakalipad palayo ang mga jet na ito. Kailangang manatiling nakastrap ang mga ito at harapin ang bagyo sa deck na gumagalaw, tumatagilid at hinahampas ng tubig dagat. Ganito sila pinoprotektahan ng US Navy. Hindi nagbibigay ng babala ang karagatan sa tradisyonal na paraan. Nagbibigay lamang ito ng mga signal at binabasa ng Navy ang lahat ng iyon. Ilang araw bago tumama ang bagyo, sinisimulan na ng mga carrier meteorologist ang pag-track sa mga atmospheric pressure system sa malawak na karagatan. Sabay-sabay nilang binabantayan ang data mula sa maraming source. Nakamonitor ang mga satellite ng National Oceanic and Atmospheric Administration o NOAA mula sa itaas. May mga weather buoy na nakakalat sa dagat, mga shore-based meteorological station, at maging ang ibang mga barko sa paligid. Ang lahat ng impormasyong ito ay dumadaloy sa Meteorological and Oceanographic Center ng barko. Ito ay isang maliit na silid sa kailaliman ng carrier, kung saan ang mga forecaster ay nagtatrabaho ng salit-salit sa loob ng 24 na oras. Ang kanilang trabaho ay higit pa sa paghula ng panahon. Pinapredict nila kung paano magre-react ng barko dito. Isinasama ang wind speed, wave height, sea state, at ang anggulo ng mga alon kumpara sa direksyon ng barko. Dahil ang isang 30 pie na alon na tatama sa bow ay kaya pang kontrolin. Pero ang parehong alon na tatama sa gilid ng barko ay maaring maging lubang mapanganib. Gumagamit ang meteorological team ng mga advanced computer model para malaman ang storm path hanggang 72 oras bago ito dumating. Hindi ito hula-hula lang. Ang kanilang mga kalkulasyon ay based sa pressure gradients, sea surface temperatures, at history ng mga bagyo sa partikular na rehiyong iyon. Kapag nagpakita ang mga model ng nabubuong sistema, diretso ang impormasyon sa bridge. Susuri ng commanding officer ang forecast. Pagkatapos, gagawa na ng desisyon. Kung maaari, babaguhin ng carrier ang kanyang kurso. Sa bilis na 30 knots, ang isang Nimitz-class o Ford-class carrier ay kayang maglakbay ng mahigit 800 milya sa loob ng isang araw. Sapat na yon para iwasan ang karamihan sa mga storm system. Ngunit minsan, hindi opsyon ang pag-iwas. Maaring kailanganin ng misyon na manatili ang carrier sa kanyang posisyon. O kaya naman ay masyadong malaki ang bagyo, mabilis kumilos, at mabilis lumapit. Kapag nangyari yon, hindi nagpapanit yung crew. Naghahanda sila. Darating ang utos mula sa bridge ng mahinahon at direkta. All hands, heavy weather procedures. Secure the ship for Sea State 6. Ang Sea State 6 ay nagdadala ng mga alon sa pagitan ng 13 hanggang 20 talampakan at hangin na mahigit 40 knots. Mahirap na kondisyon nito, pero kaya pa rin ng isang supercarrier. Kapag lalong sumama ang panahon, ang Sea State ay tataas sa 7, pagkatapos ay 8, at sa Sea State 9, ang mga alon ay lalampas na sa 45 talampakan na may hangin na mahigit 55 knots. Doon na magsisimula ang totoong trabaho. Sa flight deck, kikilos na ang aircraft division. Yellow shirts, brown shirts, blue shirts. Ang bawat kulay ay kumakatawan sa isang partikular na trabaho. Alam ng bawat sailor ang eksaktong dapat gawin. Una, muling ipoposisyon ang mga jet. Sa isang carrier deck, hindi basta-basta ipinaparada ang mga aircraft. Tactical ang kanilang placement. Sa normal na operasyon, ang mga jet ay nakalinya malapit sa mga catapult, handa para sa launch. Ngunit sa bagyo, nagbabago ang posisyong ito. Ang prioridad ay lumilipat mula sa mabilis na pag-launch patungo sa maximum security. Ang mga aircraft ay inililipat sa gitna ng deck
palayo sa mga gilid kung saan pinakamalakas ang hangin at alon. Pinagsasama-sama sila ng dikit-dikit, wingtip sa wingtip, para mabawasan ang tama ng hangin na maaring mag-angat sa mga control surface. Pagkatapos ay darating na ang mga chain. Ang mga heavy-duty tie-down chain na ang bawat link ay gawa sa hardened steel at tumitimbang ng mahigit 40 pounds ay kukunin mula sa deck storage at ikakabit sa mga reinforced hardpoint ng bawat aircraft. Ang mga deck crew ay magkakabit ng 6 hanggang 9 na chain sa mga anchor point ng airframe. Depende sa laki at bigat ng aircraft. Ang mga FA-18 ay tumatanggap ng hindi bababa sa 6, habang ang mas malalaking eroplano tulad ng E-2D Hawkeye ay nangangailangan ng mas marami. Hihigpitan ang mga chain gamit ang mga ratcheting device hanggang sa wala na itong galaw. Nakalok na ang aircraft sa deck. Ngunit hindi sapat ang mga chain lamang. Ang mga chocks at wheel chocks ay inilalagay sa harap at likod ng bawat landing gear tire. Keep tightening the tensioner. Ang mga mabibigat na rubber wedge na ito ay pumipigil sa anumang paggulong kahit pamarahas ang pagtagilid ng deck. Ang bawat tie-down ay iniinspeksyon ng 2 beses. Una ng sailor na nag-install nito at pangalawa ng isang supervisor. Walang puwang para sa pagkakamali. Ang isang maluwag na chain sa hangin na 60 knots ay kayang gawing projectile ang isang $70 milyong na aircraft na may bigat na 30,000 pounds. Habang sinisiguro ang flight deck, ang hangar bay sa ibaba ay sumasailalim din sa sarili nitong pagbabago. Hindi lahat ng aircraft ay nananatili sa itaas habang may bagyo. Ang ilan ay inililipat sa ilalim ng deck sa hangar bay, isang malaking saradong espasyo na halos kasing haba ng buong barko. Hindi madali ang paglilipat ng jet mula sa flight deck patungo sa hangar bay. Nangangailangan ito ng mga aircraft elevator, mga dambuhalang platform na nagtataas at nagbababa ng mga aircraft sa pagitan ng mga deck. Sa isang Nimitz carrier, mayroong 4 na elevator, kaya ng bawat isa na magbuhat ng hanggang 100 at 30,000 pounds. Mabagal at maingat ang proseso nito at nangangailangan ng tumpak na koordinasyon sa pagitan ng mga deck handler at elevator operator. Kapag nasa ibaba na, ang mga aircraft ay isa-secure gamit ang parehong tie-down procedure na ginamit sa flight deck. Mga chain, chocks, at straps. Ngunit dito ay protektado na sila mula sa hangin at alon. Ang mga pinto ng hangar bay ay nakasara at watertight. Ngayon, ang barko mismo ang dapat maghanda. Ang carrier ay hindi lamang isang lumulutang na runway. Ito ay isang self-contained city. At tulad ng anumang lungsod na nahaharap sa kalamidad, kailangan itong i-lockdown. Ang Damage Control Central na matatagpuan sa kailaliman ng barko ang nagiging sentro ng operasyon. Dito binabantayan ng mga Damage Control Officer ang bawat sistema, bawat compartment, at bawat potensyal na kahinaan. Ang mga watertight door at hatch ay sinisiguradong selyado sa buong barko. Daan-daan ang mga ito. Ang bawat isa ay idinisenyo para i-compartmentalize ang sasakyang pandagat upang maiwasan ang pagkalat ng baha kung sakaling pasukin ng tubig ang hull. Ang mga ventilation system ay inayos din. Ang mga intake at exhaust sa mga weather deck ay isinasara o inililipat ang direksyon upang maiwasan ang panghigop ng tubig sa mga critical na lugar tulad ng engine room at electrical systems. Sa bridge, ang officer of the deck ay nakikipagtulungan sa helmsman at navigation team para matukoy ang pinakamagandang heading ng barko. Napaka-critical nito. Ang hull ng carrier ay idinisenyo na may parang kutsilyong talim sa bawah. Ang disenyong ito ay mahusay na humahate sa mga alon kapag ang barko ay umuusad ng pasulong. Ngunit kung ang mga alon ay tatama sa gilid, magiging mas matindi ang pagtagilid o roll nito. Ang layunin ay harapin ang mga alon sa isang anggulo na magpapaliit sa parehong pitch at roll. Karaniwan, nanggangahulugan ito ng pagharap sa mga alon sa maliit na anggulo. Karaniwang 15 hanggang 30 degree mula sa bow. Inayos din ang bilis ng barko. Hindi dapat masyadong mabilis dahil tatama ang bow sa tuktok ng alon na mabibigay ng matinding stress sa hull at flight deck. Hindi rin dapat masyadong mabagal dahil mawawalan ng kontrol sa pagmamanyobra ang barko at magiging vulnerable sa pagtulak ng mga alon sa gilid nito. Kadalasan, pinapanatili ng carrier ang bilis na 10
hanggang 15 knots sa panahon ng masamang panahon, sapat lang para mapanatili ang kontrol. Sa ilalim ng waterline, nag-a-activate ang ballast system ng barko. Ang mga carrier ay may maraming ballast tank na nakakalat sa buong hull. Ang mga tanking ito ay maaring punuin o bawasan ng tubig dagat upang i-adjust ang trim at stability ng barko. Sa maalong dagat, maingat ang pinamamahalaan ng ballast para mapanatiling mababa ang center of gravity ng barko at mataas ang center of buoyancy. Ito ay lumilikha ng tinatawag na righting moment, isang puwersa na nagpapanumbalik sa barko sa tuwid na posisyon sa tuwing ito ay tumatagilid. Habang tumatagilid ang barko, lalong lumalakas ang righting force. Simpleng physics ang nagpapanatili sa 100,000 toneladang carrier na nakatayo ng tuwid. Pagkatapos ay darating na ang bagyo. Ang unang sinyeles ay hindi ang ulan, kundi ang hangin na nagiging isang nagngangalit na gali na may bilis na 50, 60 o 70 knots sa buong flight deck. Nabubura ang visibility dahil ang wisik ng alon ay humahalo sa ulan at nagiging kulay abong hamog ang paligid. Anumang bagay na hindi nakasecure ay mawawala, tatangihin sa dagat o ihahampas sa mga bulkhead. Ang flight deck na dati ay puno ng aktibidad ay nakatiwangwang na ngayon. Ang mga hilera lamang ng mga nakachain na aircraft ang natitira. Nagsisimula ng humampas ang mga alon sa buo. Hindi maliliit na alon, kundi mga pader ng tubig ng 20, 30, at minsan ay 40 talampakan. Ang taas ang sumasalubong sa harap ng barko at dumadaloy sa deck. Sa loob, nararamdaman ng crew ang bawat paggalaw. 10 degrees, 15 degrees, at sa matitinding bagyo ay hanggang 25 degrees. Maharing parang maliit lang pakinggan, pero sa isang barko na mahigit 1,000 talampakan ng haba, ang 20 degree roll ay nagdudulot sa gilid ng flight deck na tumaas at bumaba ng mahigit 40 talampakan. Sa ganitong mga kondisyon, ang mga sailor ay kumakapit ng maigi, nadidelay ang mga pagkain, at ang paggalaw ay limitado lamang sa mga essential personnel. Nagiging napakahalaga na ng mga handrail at lifeline. Sa hangar bay, ang mga aircraft ay nananatiling walang kagalaw-galaw. Sa bridge, binabantayan ng watch team ang performance ng barko. Ang mga pitch and roll sensor ay nagpapadala ng data sa mga display screen. Ang helmsman ay gumagawa ng patuloy na micro-adjustment sa rudder. Pinapanatiling nakatapat ang bow ng barko sa mga alon. Ang mga engineering space sa ibaba ay nananatiling fully operational, habang ang mga nuclear reactor ay gumagawa ng kuryente at ang propulsion system ay mabilis na tumutugon sa mga utos ng bridge. Ang lahat ay gumagana ng eksakto sa disenyo nito. Ang mga bagyo ay hindi nagtatagal ng habang buhay. Pagkatapos ng ilang oras, o minsan ay isang buong araw, nagsisimula ng humina ang hangin, kumakalma ang mga alon, at tumitigil ang ulan. Sa bridge, iulat ng meteorologist ang paglaya ng bagyo at tapos na ang pinakamalalang bahagi. Darating ang utos. Secure from heavy weather. Begin flight deck inspection. Lalabas ang mga deck crew mula sa ibaba, suot ang kanilang foul weather gear. Ang kanilang mga bota ay kumakapit sa basang non-skid surface. May ingat silang kikilos. Sinusuri ang bawat aircraft. Ang mga tie-down chain ay tinitingnan kung may stress o sira. Sinisiyasat ang mga control surface kung may tama ng impact. Tinitingnan ang landing gear kung may anumang paggalaw o strain. Kadalasan, ang lahat ay buo pa rin. Ang mga jet ay nasa eksaktong pwesto kung saan sila iniwan. Basa, pero walang sira. Paminsan-minsan, may lumilitaw na minor damage, tulad ng baluktot na antena o maluwag na access panel. Ngunit ang mga isyung ito ay itinatala at agad na kinukumpuni. Ang mga aircraft ay nananatiling ligtas, mission capable, at handang i-launch kapag bumuti na ang panahon. Ang layunin ay hindi lang ang makaligtas sa bagyo, kundi ang lumabas na fully operational. Ang kakayahan ng Navy na protektahan ang mga aircraft nito sa ganitong kondisyon ay bunga ng paghahanda, mahigpit na mga procedure, at disiplinadong pagpapatupad. Mula sa mga meteorologist na nagtatrack sa bagyo ilang araw bago ito dumating, hanggang sa mga deck crew na nagkakabit ng mga chain sa bawat jet, at sa bridge team na nagmamaniobra sa 30 piye na mga alon
bawat sailor ay may mahalagang papel. Ang carrier mismo ay isang milagro ng engineering. Lahat ay idinisenyo para kayanin ang mga puwersa na kaya magwasak sa mas maliliit na barko. Ang compartmentalized structure nito ay nangangahulugan na kahit bahin ang isang seksyon, ang natitira ay mananatiling buo. At ang mga aircraft mismo ay mas matibay kaysa sa hitsura nila. Ang mga fighter jet ay ginawa para kayanin ang mga G-force, catapult launch, at arrested landing na humihila sa kanila mula 100 at 50 milya bawat oras patungong 0 sa loob ng 2 segundo. Ang bagyo ay mahirap, pero wala itong sinabi kumpara sa mga combat operation. Kapag lumipas na ang bagyo, mabilis na ipinagpapatuloy ng carrier ang mga operasyon. Lumalipad ang mga jet, nagpapatuloy ang mga misyon, at umuusad ang barko na tila walang nangyaring bagyo. May isang sikat na insidente na nagpapatunay nito. Noong Desyembre, 1944, ang Typhoon Cobra, na tinatawag ding Halsey's Typhoon, ay tumama sa US 3rd Fleet. Kabilang ang maraming carrier. Nahuli sila sa isa sa pinakamarahas na bagyo noong World War II. Ang hangin ay umabot sa mahigit 100 knots at ang mga alon ay mas mataas sa 70 talampakan. 3 destroyer ang tumaob at lumubog na kumuha sa buhay ng halos 800 sailors. May mga aircraft na natanggal sa kanilang mga tie-down at naitapon sa dagat. At ang mga barko ay naiwang wasak at hindi makagalaw sa tubig. Gayunpaman, nakaligtas ang mga carrier. Kabilang sa kanilang crew, ang isang batang opisyal na nagngangalang Gerald Ford, ang magiging presidente ng Estados Unidos sa hinaharap, na tumulong sa pag-apula ng apoy at pagliligtas sa barko. Ang USS Monterey ay dahan-dahang bumalik sa port. Kinumpuni at kalaunan ay bumalik sa serbisyo. Ang bagyong iyon ang nagturo sa Navy ng mga aral na ginagamit pa rin hanggang ngayon. Mas mahusay na weather forecasting, pinabuting tie-down procedure, at mas matibay na protocol para sa pagsesecure ng barko. Ang mga modernong carrier ay mas malaki, mas matatag, at mas kumpleto ang kagamitan. Ngunit ang mga pangunahing prinsipyo ay nananatiling pareho. Maganda, i-secure, makibagay, at mabuhay. Dahil sa dagat, hindi humihinto ang misyon para lang sa panahon. Bago tayo magtapos, narito ang isang tanong para sa inyo. Kung ikaw ang commanding officer ng isang carrier at may paparating na malakas na bagyo, susubukan mo ba itong unahan o mananatili ka sa iyong posisyon at haharapin ito? Ibahagi ang inyong sagot sa comments. Gusto kong marinig ang inyong pananaw. Kung nakarating kayo sa bahaging ito, pindutin ang like button at mag-subscribe para sa higit pang mga totoong kwento mula sa mga Navy sa buong mundo. Ganito ito talaga gumagana. Walang Hollywood, walang pagmamalabis, katotohanan lamang. At kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito, i-click ang join para maging bahagi ng aming fleet. Salamat sa panunood. Manatiling ligtas at tandaan, kapag tumama ang bagyo, hindi tumatakbo ang Navy. Ito ay nakikibagay. Magkita-kita tayo sa susunod na video.